Na si Pastor Dave. Maraming salamat po, Pastor Dave. Kayo na po. Thank you, Sister Dalin. Magandang gabi po sa ating lahat na narito ngayon. At patuloy na tayo ay nakakahugot ng kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Amen po. Salamat sa mga pastors na nakapag-join. And alam niyo po, ako nadarama ko rin sa mga situation na ganito. Lalo na po sa mga naglilingkod sa Panginoon, hindi tayo exempted. Ano po, so kanina nga nag-message ako sa mga pastor kasi may pinadama ang Lord sa akin na alam ko may mga struggles sa bawat isa, pero iba kasi yung iba yung galaw ng Lord sa ating mga naglilingkod sa Diyos. Sa kabila ng lahat ng mga situation na sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon, inaatake pa rin talaga tayo ng kaaway. Sabi nga, frontliners tayo di ba? Tayo ang unang sumasalo ng mga pana, sumasalo ng mga sibat ng kaaway. Of course, sa ano natin, sa harapan natin, ang Panginoon ang kasama natin. So, sa mga situation na mga nararanasan natin, ang Panginoon ang talagang pumakita natin ang lagi nating kasama at laging nagpapalakas at nagpapatatag. So any battles na nangyayari sa buhay natin, hindi lamang sa harapan, maging sa likuran, maging sa kaliwa o sa kanan natin, napapalibutan tayo ng banal na dugo ng Panginoon. And praise God at alam ko na merong message ng Panginoon sa atin sa gabing ito na nakahanda para sa bawat isa sa atin. So hindi lamang pala sa mga kapatiran, maging sa mga lingkod ng Panginoon na nakakaranas ng mga atake rin ng kaaway. So paano natin to paano tayo makakapagpatuloy at paano tayo magtitiwala sa Panginoon sa kabila ng lahat ng mga nararanasan po natin. Sige, bago po tayo magsimula ay at tayo po'y manalangin muna. Praise you, Father God. Salamat, Panginoon, sa kabutihan nyo sa amin. Salamat, O Diyos, dahil kasama namin kayo. Lord, ang salita nyo ang aming pinangahawakan. Yung pangako nyo, Lord God, doon kami nakabase. Kapagkat kung wala kaming basihan sa lahat ng mga ginagawa namin, Lord God, naglilingkod kami na parang walang kabuluhan. Pero hindi po ito totoo. Dahil ang lahat ng mga nangyayari sa amin, sa paglilingkod namin, kasama namin kayo. Salamat, Lord, sa mga encouraging words na aming natatanggap. Dahil alam namin, Lord, na kayo yung Diyos na kapag nangako, mangyayari, Panginoon. So kaya naman, dito sa ibabaw ng lupa, temporary lang lahat ng mga bagay. Temporary lang lahat ng aming kinagagalawan. Ang minimiti namin, Panginoon, ay masunod ang inyong kalooban. At, Lord, yung hinihintay namin na pangako nyo, makakamta namin, O God. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa anumang message na aming matatanggap. Lord, ito'y maging buhay sa amin at magpapatuloy kami, Lord God, na maglilingkod sa inyo. Muli, binabalik namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Praise God. Sige po, kung sino man yung may hawak ng Bible, ano po natin sa First Thessalonians chapter 5. Praise God. Sa mga nagbabasa ng Bible, pagka binanggit natin ang First Thessalonians chapter 5, maano na natin kagad dito na ito ay patungkol din sa pagpapalakas sa bawat isa at higit sa lahat, yung end times, yung malapit ng pagdating ng Panginoon. Ang daming naghihintay ng pagdating ng Panginoon sa totoo lang. Yung iba nga nagiging parang complacent na lang eh. Kailan ba ang dating ng Panginoon? Yung bang naghihintay tayo ng pagdating ng ating Panginoon Kristo pero wala ka namang ginagawa. Hindi ba? Hintay ka ng hintay, pero hindi mo ginagawa kung ano yung sinasabi ng Panginoon. So, isa sa mga atake ng kaaway sa atin, lalo na sa mga naglilingkod sa Panginoon, ay yung nagiging complacent tayo sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon sa atin. Kaya nga kung mapapansin nyo, instead na ang mga lingkod ng Panginoon ay nagpapatuloy, parang inaasa na natin ito sa iba. Anyway, nandiyan naman si Pastor. Anyway, nandiyan naman yung leader ko. Okay na ako dito. Okay na akong ganun. Ano lang, a-attend ako kung kailan ko gusto. Pag meron akong ginagawa, hindi na muna. Papaalam ako. Kaya naman yan eh. Okay naman sa kanila yan eh. Papayagan naman natin yan eh. Papayagan naman ako yan eh. So, ang ano natin is, depende sa atin.
Depende sa availability mo, depende sa kung okay ka ngayon. 'Di ba? Pag hindi ka okay ngayon, ang mangyayari sa atin is unti-unti lalo pa tayong napapalayo sa Lord instead na mas lalo tayong magpursige na maglingkod sa Panginoon. First Thessalonians chapter 5 verse chapter 5 muna ano. Iano ko lang yung ano na to. Itong chapter 5 na to, makikita natin dito na patungkol sa perseverance, pagtawag sa atin to persevere at endurance sa ating spiritual journey. Anong ibig sabihin dito? So sa paglalakbay natin, sa buhay Kristiyano natin, kaakibat dito na ikaw ay nagpupursige at nagpapatuloy sa tawag sa iyo ng Panginoon. So doon tayo sa kung ano yung pagtawag sa iyo ng Lord. Kaya nga, habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, so sa kahit na anong mga situation na nangyayari sa buhay mo, hindi ka basta-basta panghihinaan ng loob. Kasi nga, nasa sa iyo yung pinangahawakan mo na salita ng Panginoon na maglingkod at magpatuloy. Kasi yun yung tawag ng Lord sa iyo eh. Hindi yan mababangga ng kahit na sino. Kahit tao pa ang humarang, hindi yan babanggain ng kahit na sino. Depende sa iyo yan kung magpapabangga ka. Alam mo ibig sabihin? Haharangan ka eh. Kaya nga kapag may panawagan ng Panginoon sa iyo, haharangan ka ng kaaway para panghinaan ka ng loob. So yung kalooban ng Lord sa iyo, hindi mo na masusunod. Bakit? Kasi nga ang dami mga problemang nakaharang. Sa mga problema nakaharang diyan, ang dami. Diyan mo ma-check ngayon kung alin ang priority. Unahin yung problema, ayusin ang problema, saka na muna yung tawag ng Lord. 'Di ba? Baliktad, 'di ba? Samantalang nung tinawag ka ng Panginoon, ang priority ay ang maglingkod sa Diyos. Kasi sa paglilingkod sa Panginoon, protected ng Panginoon ang lahat ng kinagagalawan mo. Family mo, trabaho mo, pag-aaral mo, personal life mo, protected yan ng Panginoon. Kung uunahin natin ng Lord, wag na nating buksan sa Matthew 6:33, pag inuna natin ng Panginoon, higit sa mga bagay na nandirito sa mundo, kahit na anong nangyayari, hindi mahaharang ng kaawayan, magpapatuloy tayo. So nandoon yung perseverance, nandoon yung endurance. Pagtsatsagaan mong gawin, tatapusin mo ito ng may kagalakan. Kapag nawala na yung kagalakan, doon tayo mag-i-start na pag binangga tayo ng kaaway ng mga problema, mahaharang ka agad ito. So, iano natin sa part 1 ng actually ang 1 verse 1 hanggang verse 25 ang ating babasahin. Pero papasadahan lang natin kasi limited naman actually ang time natin. Sa part 1, verse 1 hanggang verse 10 ay patungkol to sa pagdating ng Panginoon, ang paghihintay natin sa pagdating ng Panginoon. Sabi rito mga kapatid, hindi na kailangang isulat pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo, ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Walang nakakaalam kung kailan ang tamang oras, tamang araw ng pagdating ng ating Panginoong Kristo. Pero hindi niya sinabing magtiyaga ka lang maghintay at wala kang gagawin. Dahil ang magnanakaw, kaya nga ikinumpara niya ito, yung pagdating ng isang magnanakaw, ay hindi mo alam kung kailan papasukin ang inyong bahay. Hindi sinabi rito na si Kristo ay isang magnanakaw. Kinumpara niya ang pagdating ng ating Panginoon Kristo ng katulad ng isang magnanakaw na hindi mo alam kung kailan papasukin. Kung ikaw ay may-ari ng bahay at anytime nakasarado lahat sa likod, sa harapan, lahat ng mga pintuan bago ka matulog, ready and prepared ka para hindi makapasok ang kaaway. Kasi kapag yan ay biglang dumating at hindi ka handa, mananakawan ka, pwedeng patayin ka pa nga di ba pag napasok tayo ng magnanakaw. So kung ready and prepared tayo, anuman ang pagkakataon, anuman ang situation sa pagdating ng Panginoon, nag-aano tayo na alam natin darating si Lord. Pero hindi ibig sabihin na nakatunganga ka na lang, wala ka nang gagawin, naghihintay ka na lang ng pagdating ng Lord. Hindi. Habang hindi natin alam kung kailan ang dating ng Panginoon, nagpapatuloy tayong gumawa at maglingkod sa kanyang kaharian.
Ano ba yung pagtawag ng Panginoon sa iyo? Hindi niya tayo tinawag para maghintay ka lang diyan. Hantayin mo ako, darating ako. Hindi. Magpatuloy tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sa anumang ministry na involved tayo, saan ka man, sa music, sa tambourine, sa media, sa children, o kung saan ka man involved na ministry, maging faithful tayo sa pagtawag ng Panginoon sa atin. So ang pinapatungkulan ko dito ay patungkol pa sa mga ministries na involved natin. Wala pa dito yung higher calling na kapag ikaw ay naging faithful sa pagtawag sa iyo ng Panginoon, iaano ka ng Panginoon kung saan ka paggagamitin. Nag-uumpisa pa lang yung mga tinawag ng Panginoon kung saang ministry ka involved, mga kapatid. Kung maging faithful tayo sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan niya tayo sa malaking bagay. Now, kung sa maliliit na bagay, hindi tayo faithful at hindi ka nakita ng Panginoon na hindi mo pinapahalaga ng binigay ko sa iyo. Hindi mo pinapahalagahan yung talento na pinagkaloob ko sa iyo. So parang yung pagtawag ko sa iyo, parang baliwala lang. Matigas pa rin ang ulo mo. Ikaw pa rin ang nasusunod. Nung time na pumunta ka sa church, sinabi mo pa na, Lord, kailangan kita, ang dami kong problema, ang dami kong pangangailangan. Nasumpungan natin ng Panginoon. Si- Sinabi natin sa buhay natin, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Saan doon na sinabi natin na siya ang magiging Panginoon ng buhay natin kung tayo pa rin ang masusunod? Kapag nagiging emotional tayo, tayo pa rin. Pinanghihinaan tayo ng loob, mawawala na tayo ng gana. Kung mahal natin ng Lord, magpapatuloy tayo, mga kapatid. Sino dito ang mahal ng Panginoon? Hindi ko naman makikita yung iba kung nagtataas ng kamay. Pero ikaw ang nakakaalam kung mahal mo ang Diyos. Naglilingkod tayo dahil mahal natin siya. Umaatin tayo ng church dahil mahal natin siya. Hindi tayo napilitan. Nagpupunta tayo sa gawain dahil mahal natin siya. Yung natanggap mo ang Panginoon, naranasan mo yung presensya ng Lord sa pagpuri, pagsamba, yung pakikinig ng kanyang salita, mas gusto mo pang maglingkod sa Panginoon. So hindi sapat na tayo ay sa umpisa lang ay naging Kristiyano pero hindi na nagpatuloy. Actually, ang daming ang in-enjoy yung relationship sa Panginoon pero hindi nagpatuloy. 'Di ba? Magugulat tayo, meron tayong mga kapatiran, meron ka mga kilala na nagiging active na, naglilingkod na pero nawawala na ngayon. Totoo po ang salita ng Panginoon na kailangan tayong mag-persevere, kailangan tayong ma-endure natin yung mga nararanasan natin. Bakit? Kasi sa battle o sa takbuhan, ang dami nang nanghihina, ang dami nang umaayaw, ang dami nang tumatalikod. Hindi na tumutuloy sa pagtakbo niya sa relationship niya sa Panginoon. Hindi natin alam kung kailan ang pagdating, pero ready and prepared tayo at gumagawa tayo habang hinihintay natin ang Panginoon. Hindi tayo complacent na kapag nagkaroon ng problema, ayoko na, ayaw na, tinatamad na ako umatin. Di ba? Kung mahal mo ang Lord, mas magpapatuloy ka na umatin. Mas magpapatuloy kang lumago sa pananampalataya. At ang sabi rito, no, kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Hindi alam. Di ba? Eh yung iba, cesarean, alam na kung kailan na nag-aanap ka pa ng schedule mo na eto na lang, kasabay na ng birthday ko, ito mapanganak. Pero alam mo, actually, yung normal na panganak, hindi mo alam kung kailan yung oras eh. Na biglang kikirot ka na, yes, alam mo yung may due date ka, within ganitong panganganak ka. Pero ang inaano dito, yung pain ng pagpapanganak ng babae na pagdating ng time na yun na ilalabas, iluluwal niya ang kanyang anak. Pero makakaranas ka ng mga pagsubok, kapighatian, sakit, karamdaman, kung ano man na nakakaranas ka, di ba? Pero tayo, nangyayari sa atin, sa situation natin, kapag may pagsubok na tayo, Lord, akala ko ba, sabi mo, pagagalingin mo ako, bakit ganito ako? At ganito ang nangyayari sa akin, lingkod pa naman ako, pastor pa naman ako, may sakit ako. Paano ako magpe-pray? Kung ako mismo may sakit, sabihin mo, kapatid, ipapag-pray kita, may karamdaman ka, samantala, pastor, ikaw nga may karamdaman, di mapagaling-galing yung karamdaman mo. Di pa, paano yun? Di ba? Ako naniniwala pa rin ako talaga na gagalaw ang Panginoon sa atin. At sa pamamagitan ng karamdaman na nararanasan mo, diyan maluluwalhati ang Lord. Kung magpapatuloy ka.
na manampalataya. I remember, meron akong napanood sa isang YouTube na meron siyang sinabi na huwag mong hayaan na yung karamdaman mo ang magpahinto sa iyo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Amen. Huwag mong hayaan yung problema ng pamilya mo ang magpahinto sa iyo sa paglilingkod mo sa Panginoon. For all you know, yung problema na nararanasan mo, yan pa'y magiging stepping stone para lalo mong masumpungan yung kabutihan ng Lord sa buhay mo. Amen. So kaya nga sinasabi rito na ah, pag may mga pagsubok tayo nararanasan, dito tayo tumatatag. Dito tayo lumalakas. O ba't ka pinanghihinaan ng loob kapag ganun? Nagiging baliwala ang salita ng Panginoon kapag may problema ka na? Hindi. The more na lalo kang lumalakas sa pananampalataya at pinagtitibay ng pananampalataya mo sa Diyos, yung paglilingkod mo sa Panginoon. So wala tayong rason para manghinawa tayo sa Panginoon na maglingkod. So kapatid, ito yung time, panahon, sinasabi natin, end times na, malapit na, ganyan. Pero wala tayong ginagawa. Magpatuloy tayo mga kapatid. Ano man ang pinagdaraanan natin, hindi yan hadlang para tigilan natin yung paglilingkod natin sa Lord. Kahit na anong sinasabi ng kaaway, huwag kang manghinawa. Huwag kang mawala ng gana. Huwag kang mamублema. Kasama mo ang Lord. Siya ang kalakasan natin. Dito nabubuhay ang salita ng Panginoon kung sinasapamuhay natin sa gawa. Naglilingkod tayo sa Lord. Magpatuloy tayo. Sabi rito verse 4, ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yun na darating na parang magnanakaw. Ang mga taong namumuhay sa dilim, hindi niya alam kung ano ginagawa niya. Ano ibig sabihin ng mga namumuhay sa dilim? Naglilingkod ka sa Lord and yet may ginagawa kang hindi tama. So isa sa mga rason niyan, bakit parang ang bigat-bigat ng mga paa mo, ng katawan mo, na maglingkod sa Diyos? Di ba? Kasi meron ka pang dilim sa buhay mo na hindi naliliwanagan ng Panginoon Kristo kasi ayaw mo magpaliwanag. Ayaw mong masikatan ng liwanag ng Panginoon. Ano sabi rito? Sa John chapter 8 verse 12. Pakibuksan lang natin. John chapter 8 verse 12. Sabi rito, muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. At pag sinabing ilaw ng sanlibutan, napapalibutan ka ng kadiliman. Kasi sanlibutan. Sino ba naghahari dito sa sanlibutan? Si Satanas at ang kanyang mga kampon. Pero nung dumating ang ating Panginoong Kristo, siya yung ilaw na nagbibigay ng kaliwanagan sa kadiliman. Wala siyang dilim. Puro liwanag. Ang sabi rito, ako ang ilaw na sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Bakit may portion sa buhay mo na madilim, kapatid? Parang sa katawan natin, di ba? O yan, liwanag ng ano mo katawan mo Pag tinas mo na yung kamay mo, ay ang kiligili mo, itim. Di ba? Bakit may itim yan? Kasi natatabunan, natatakpan, meron kang lihim na hindi naliliwanagan ng Panginoon. Nakuha niyo ibig sabihin? Meron kang tinatago na ayaw mong paliwanagan ng ilaw ng Panginoon. Lord, akin lang to. Huwag mo itong anuhan. Nakakahiya pag nalaman mo. Diba? Ang sabi rito, siya ang ilaw ng sanlibutan. Siya yung nagbibigay kaliwanagan sa atin. Hindi ka lalakad sa kadiliman. Isa sa mga gawa at atake ng kaaway sa atin, nasa dilim ka pa, kapatid. Kaya kapag may problema, hindi mo alam kung ano yung hakbang ang gagawin mo. Kasi may portion na madilim. Ay tayo nga lang, lalo na kapag nagkakaedad, di ba? Minsan ang hirap na magbasa. Kasi nga ang labo na. Walang liwanag, walang maayos na ano. Minsan nga, lalagyan mo pa ng ano, magnifying glass o iilawan mo para maliwanagan yung babasahin mo. Kailangan na kasi malabo na. Paano kung ganyan ang buhay natin? Na malabo na. Kaya pag naglakad tayo, yung ating nilalakaran sa paglilingkod sa Panginoon, malabo. Hindi siya clear. So kaya napanghihinaan tayo ng loob, mga kapatid. Kaya nga dito sa first part na binasa natin, yung pagdating ng Panginoon, sinasabi niya rito, 100%
na kapag ikaw ay nagpapatuloy sa Panginoon, lahat ng dadaanan mo dapat nagliliwanag. Hindi ka panghihinaan ng loob, hindi ka iyak ng iyak sa mga problemang pinagdaraanan mo. Walang masamang umiyak sa Panginoon. Kasi yan nga yung nilalabas natin yung emotion natin sa Lord. Lord, ito nararanasan ko. Ito pinagdaraanan ko. Pero yung iyak na yan, iba-ibang klase yan. May iyak ng pagkatalo at may iyak ng katagumpayan. Ano yung iniiyak mo, kapatid? Iniiyak mo dahil nanghihina ka na, wala ka ng gana, nanlalambot ka na, ayaw mo na magpatuloy, o iyak yun ng katagumpayan. Dahil sa kabila ng lahat ng mga problema mo, personal na problema mo, kasama mo ang Panginoon. Kaya nga ito, kapag ang Panginoon ang siyang naging liwanag na sumusunod sa kalooban ng Lord, magliliwanag ang ating daraanan. Walang puwang ang kaaway para atakihin ka at mawala ng gana. Every Sunday, lagi na lang nating ine-encourage sa mga kapatiran na kung mahal natin ng Lord, attend tayo. 'Di ba? Yung si Lord ang pinaglilingkuran mo, hindi tao eh. Hindi ka nagpunta sa church dahil makikita mo na naman yung naka-open sa'yo, makikita mo na may mga taong di mo gusto. Hindi, si Lord. Ngayon, kung may mali na talaga doon sa church, kung nakikita mo hindi na maganda yung nangyayari at taliwas na sa salita ng Panginoon, ay siguro nga. Pero kung alam mo na pagsubok yung nararanasan, kasama yan eh. Walang perfect na church. Kahit saan ka magpunta, hindi rin perfect yung pupuntahan mo. Tayo ang magpabago. Tayo yung mag-push para magpatuloy. Tayo yung mag-encourage sa mga kapatiran. Kami mga pastors, kami mga leaders, kami mga naglilingkod, kailangan din namin ng tap sa balikat. Ano ibig ko sabihin? Sa shoulder. Na i-encourage mo, Pastor, praise God, magpatuloy po tayo. Tatagan yung loob nyo, magpatuloy tayo. Di ba? Ang sarap kaya nun na ine-encourage natin ng bawat isa. Na sa kabila ng mga nangyayari, nagpapatuloy tayo mga kapatid. Balik po tayo sa 1 Thessalonians chapter 5. Nasaan po tayo? Verse 4, no? So, verse 5. Sabi rito, kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Sino bang kakampihan natin mga kapatid? Kakampihan ba natin ng demonyo? Sasabihin ba natin kapag may problema tayo, nako, eto na naman. Alam mo ano ba to, minamagnify natin yung problema, minamagnify natin si Satanas. Pinapalaki natin. Lalo nating pinapayabang ang mga kaaway. Kasi nga, tuwan-tuwa sila pag nakikitang nanghihina tayo. Hindi. Kung alam lang natin yung spiritual battle, pag nakikita ni Satanas at ng mga kampo niya na malakas ka, matatag ka, sa kabila ng lahat ng problema mo, gigil na gigil si Satanas. Gigil na gigil ang kaaway. Mga kapatid, sabi ko nga itong week na to, alam mo, dumarating sa akin sa point na, sabi ko nga kay Noemi, Friday, pupunta ako minsan sa sa soaking, tapos Saturday, naglilingkod sa Panginoon, Sunday, naglilingkod sa Panginoon. Monday, siyempre wala ako sa Olonga po, pero may mga Bible studies akong hinahawakan dito. Pero alam mo yan, may mga times sa buhay natin kapag nagkaroon ng idle moment. Alam niyo ba yung idle moment? Na may panahon ka na wala kang ginagawa. May panahon ka na personal na bagay yung ginagawa mo, aatakihin ka ng kaaway. Kapag ang Diyos medyo naisang tabi mo sa buhay mo, aatakihin ka ng kaaway. Emotionally, kawawa naman ako. Paano na kaya yung aking yung bayarin, yung mga gastusin? Yan na kagad ang inisip mo. Wala nang mangyayari, wala nang pag-asa itong mga pamilya ko, ang dami ng problema, ang dami nang nararanasan. Yan kagad yung aatakihin sa ng kaaway. Puro mga negative thoughts na talagang pinapasok sa isipan natin para kapanghinaan. Sasabihin, ito nga naranasan ko this week, push ka ng push para mag-encourage ng kapatiran. O paano yan? O ang dami pa rin hindi mga nag-ano. Alam mo, sabi ko, talagang grabe pinaganuhan ako. Sabi ko, Lord, bakit ako nag-iisip ng ganon? Basta ako gagawin ko yung dapat. Gagawin ko yung tama. Ang mag-encourage, ang mag-push sa mga kapatiran na magpatuloy. Whether yung mga iba ayaw, yung mga iba okay na sa kanila yung ganun lang sila. Yung mga iba na-encourage. Yung mga iba pinanghihinaan ng loob. Kahit na ano nangyayari, gawin mo yung part mo
to encourage others. Kahit pa sabihin sa'yo ng kaaway, wala namang ano yan eh, wala namang silbi yung ginagawa mo. Lingkod ka ng lingkod, pero tingnan mo nga, wala rin, di ba? Ganun pa rin. Tamad pa rin sila, pinanghihinaan ng loob, nawawala ng gana. Patuloy tayo mga kapatid. Naaalala ko yung parable of the sower. Yung may dala-dala siyang mga seeds. Hindi niya alam, merong natatapo na seeds sa lupa. 'Di ba? Hindi niya alam kung anong klase mga lupa yung natabunan sa bakanting lupa, open, na nakakain ng mga ibon. Yung iba naman doon sa may mga batuhan. Yung iba naman sa may mga tinikan. So hindi niya alam nalalaglag yung seed. Pero yung iba natanim sa magandang lupa. Kapatid, para tayong ganun. Encourage. Share the word of God. May mga taong makaka-receive ng salita ng Panginoon na baliwala sa kanila. May mga makaka-receive ng mga encouraging words mo na tatanggapin nila pero pagka hindi ka na nila kasama, panghihinaan na rin sila ng loob. Amen! Di ba? Gusto natin na encourage tayo pag may nag-encourage sa atin. Pero pag hindi na tayo napapalo up, hindi na tayo nakakausap, babalik ulit tayo sa dati at panghihinaan tayo ng loob. Pero ikaw, kapatid, patuloy ka lang mag-encourage. Huwag kang manghihinawa. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Lahat ng ginagawa mo, nakikita ng Panginoon. For all you know, naalala ko yung kantang, Thank you for giving me to the Lord. Di ba? Yung song na yon. Na one time, nung nasa heaven na siya, may lumapit sa kanya, Salamat po, Pastor. Dahil nakarinig ako ng salita mo. Hindi mo alam, Pastor. Isa ako doon sa nakikinig. Habang nag-share ka, sabi ng Pastor, hindi ko alam. Nandun ka ba noon? Hindi ko alam. Yes po, Pastor. Narinig ko at doon ko natanggap ang Panginoon. So anong ibig sabihin dito nung awit na yon? Gumawa ka ng gumawa ng kabutihan hanggat may liwanag. Hanggat buhay ka. Huwag mong isipin, huwag mong i-inject kung ano may ini-inject ng kaaway sa isip mo na baliwala ang ginagawa mo. Useless yan, hindi. Magpatuloy ka lang kapatid. Alam ng Lord ang laman ng puso natin. Encourage. Encourage other people. For all you know, meron silang nararamdaman, hindi mo alam. Pero nung in-encourage mo, lumakas sila. O sa ibang tao, pakiramdam mo, walang nangyayari. Sige lang, sharean mo lang. Kasi ang seed o ang salita ng Panginoon na sineshare natin sa mga tao, hindi babalik sa atin yan na walang kabuluhan. Ang Diyos ang magpapalago niyan. At the right time and at the right place. One time, di ba, nag-message ako ng topic, in God's perfect time. Yung ginawa mo, na tinatanim mo, na buto na salita ng Panginoon sa tao, darating yung panahon na yan, lalago yan. Lalago yan, kapatid. Magpatuloy ka lang. Sabi rito, kaya nga kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Alam mo ang katotohanan. Alam mo ang tama. Huwag mong gawin na yung mali. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Bilhin mo yan, ginagawa natin to. Sa Sunday, santo tayo. 'Di ba? Pag umaattend tayo, pagkausap natin ng mga kapwa natin mananampalataya, ang bait natin. Pero pag hindi tayo nakikita, gumagawa na tayo ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ano ba ibig sabihin ng karaniwang naglalasing? Gumagawa na ng makumundong gawain. 'Di ba? Active key. Kaya nga may mga napupulaan ng mga Kristiyano sa totoo lang eh. Born again? Dami kong kilalang born again, ano? Pero ang papangit na ugali. Di ba mga ganun? Sasabihin ng mga ibang tao, bakit? Kasi nakikitaan tayo ng maling ginagawa. Isa tayo yung sa mga naging stumbling block dun sa mga tao na gusto nilang lumapit sa Panginoon pero hindi makita sa buhay natin na binabago tayo ng Panginoon. So ang sabi rito, talikuran na natin. Kung ano yung mga maling ginagawa natin. Alam natin yan, kapatid. Alam natin kung ano yung mga mali. Kasi kinoconvict tayo ng Holy Spirit kung ano yung tama, kung ano yung dapat natin gawin. Sabi rito, ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Naniniwala ako kung tinanggap mo, Panginoon, sa puso mo ng totoo at tama, aayusin tayo ng Panginoon. Iko-correct niya tayo. May conviction. Papaalahanan niya tayo. Papaalalahanan niya tayo ng tama at dapat nating gawin. Eh kung kampante ka na, okay na ako dito, pastor. Okay na ako dito, makikinig-kinig lang, mag-ano lang.
Okay na ako, bahala na silang maglingkod, bahala na silang mag-serve dyan, hindi ko naman trabaho yan. Di ba? Sabi rito, dahil tayo nasa araw, panig tayo sa araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya. Nasa atin pa ba yung baluti ng pananampalataya? Alam mo sa Ephesians chapter 6, di ba sinabi rito? Shield, di ba? Yung panangga, ito ano breastplate baluti Pero ano din yan yung pananampalataya mo na sasangga sa atake ng kaaway at pag-ibig. Kapatid, nasa atin pa ba yung pag-ibig? Totoo bang pag-ibig yan? O ibang klaseng pag-ibig yung nararamdaman mo? Ito ba yung pag-ibig na sabihin na natin hindi yung pag-ibig sa opposite sex. Pag-ibig na ang dali-daling mawala ng gana. Pag-ibig na temporary lang. Mahal kita, oo, pero galit ako sa iyo. Di ba? Oo, mahal kita, pero di ko makalimutan yung ginawa mo sa akin. Hindi pag-ibig yan. Ang tunay na pag-ibig, mapagpatawad. Ang tunay na pag-ibig, talagang kinakalimutan yung mga maling ginawa. Bakit mo mahal ang asawa mo? Mahal mo lang ba siya dahil kung ano yung may gusto ka sa kanya? Kahit na may mga maling ginagawa asawa mo, mahal mo siya. Pinapanalangin mo siya na maligtas, mabago. Di ba? Yun yung tunay na pag-ibig. Hindi mo siya mahal dahil may gusto ka lang sa kanya. Mahal mo siya yung buong kabuuan, kahit sino pa siya, kahit ano pa siya. Ganon din tayo, kapatid. Ganon yung pag-ibig na gustong ipairal sa atin ng Panginoon. At isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Para ka bang nagmumotor na walang helmet? Na anytime pag na-aksidente ka, basag ang bungo mo? Hindi ka ready, hindi ka prepared? Ay, saka na lang ako magsusot ng helmet pag may aksidente na. Ganun ba yon? Magmumotor ka, walang helmet, tapos may aksidente na ano mo yung truck. Nasaan na yung helmet ko? Suot ko na muna. Hindi mo na masusuot yan. Dapat laging ready and prepared tayo. Panangga sa atake ng kaaway at ang kaligtasan ng ating buhay spiritually. Sabi rito, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan. Kapatid ko, ano man ang nararanasan mo, hindi ka pinaparusahan ng Panginoon. Kadalasan, kaya nangyayari sa atin yan, kagagawan din natin sa pagkakamali. Pero hindi ibig sabihin, minsan, wala naman tayong kasalanan nangyayari sa atin yung mga pagsubok dahil inalaw ng Panginoon para malagpasan mo yung mga pagsubok na nararanasan mo. Hindi kanya pinili para parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. So sa mga nararanasan mo, wag mo isipin na ito ay galing sa Diyos to. Gusto niya mahirapan ako, gusto niya mapagod ako. Hindi, kapatid. Kung mahal mo si Lord, maniniwala ka sa Kanya. Pangahawakan mo ang salita niya. Yung mga pagsubok na yan, kagagawa ng demonyo. Nagre-request pa siya kay Lord. Bibigyan ko ng problema tong anak mo ha. Di ba? Katulad ng ginawa niya kay Job. So yung mga pagsubok na nararanasan mo, kapatid, stepping stone yan para malagpasan mo ng may katagumpayan. Sabi rito, verse 10, namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. Hindi man natin abutan, panahon pa ito nila Pablo. Hinihintay na nila ang pagdating ng Panginoon. Hanggang sa dumating ngayon, naghihintay pa rin tayo ng pagdating ng Panginoon. Anytime, kapatid, buhay man tayo o hindi, pag dumating ang Panginoon, ligtas tayo na kasama niya. Preparation ng buhay natin. Huwag tayong manghinawa, huwag tayong mapagod, huwag tayong mawala ng gana sa paglilingkod natin sa Panginoon. We encourage everyone na magpatuloy. Ang problema, laging nandyan yan. Pero hindi ibig sabihin, lagi ka na lang nakatuon sa problema mo, hindi ka na nakapaglingkod sa Lord. Di ba? Yan, mga problema na yan, hindi naman ibig sabihin set aside natin. Inaayos natin yan. Pinapanalangin natin na malagpasan yung mga problema nang may katagumpayan. Nalagpasan mo na nagtitiwala ka sa Diyos. Tuloy ka pa rin sa paggawa, sa gawain sa Panginoon. Kaya kung hindi ka nakapokus sa Lord, lahat ng ginagawa mo naaapektuhan. Kasi nga, doon ka na lang, lagi kang affected, lagi kang may nangyayari sa iyo, ganito ang sitwasyon. Hindi mo na nakikita yung plano ng Lord sa buhay mo. Ano ba pinapagawa ng Lord nga ba? Di ba? Parang kung pinagawa ka ng isang project sa pag-aaral, sa klase, di ba? Hindi mo matapos-tapos ang project kasi nakapokus ka dun sa kasama mo sa grupo. Di naman nagtatrabaho to, ako lang gumagawa dito. Di ba? So kung nakapokus ka dun sa mga taong nasa paligid mo, hindi mo matatapos ang project.
focus ka sa paggawa ng project. Focus tayo sa paglilingkod sa ministry, sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi mahal natin ang Lord. Part 2. Sa part 2 naman, kung bababasa natin, ito yung pag-encourage natin sa kapatiran. Kapatid, part 1, yung pagdating ng Panginoon na magpatuloy tayo. Di ba? Part 2, encourage one another. Sabi rito verse 11, dahil dito, palakasin nyo ang loob ng bawat isa. Magtulungan kayo tulad ng ginagawa nyo ngayon. So lahat tayo, kapag meron nakita tayo sa ministry o mga kapatiran, pastors, kapwa mo pastors na pinanghihinaan ng loob, encourage mo siya, kapatid. Tao tayo eh. Mga pastors tayo, pinanghihinaan din tayo ng loob. Encourage natin ang bawat isa. Mga leaders, encourage natin mga leaders. Ano bang ano natin? Ano bang tawag sa atin bilang leader? Bilang leader, ano ba tayo? Si pastor po 'yun. Si pastor ang gagawa. Hindi po. Meron tawag sa yung Lord. Lord, bakit ka pinili bilang isang leader? Di ba? Isa ka sa mag-encourage. Isa ka sa magpapatuloy. Sama-sama tayo. Tulungan po tayo. Tayo na mga lingkod ng Panginoon, pastors, leaders, mga workers nagsisimula na gumawa at tumulong sa gawain, involved sa mga ministries. Pinanghihinaan ng loob, encourage natin ang bawat isa. Wala pa nga tayo sa mga kapatiran. Tayo-tayo pa lang, pastors, leaders, nag-encourage, magtulungan tayo. Sa mga kapatiran, parang, di ba, dapat nga, pag tayo na nandyan sa mga pastors, leaders na nagtutulungan, ang mga kapatiran, ang dali na lang eh. Kasi nga, ang oil na inanoint, na binuo sa atin ng Panginoon, simula sa head, down, simula sa ulo, dumadalo yan hanggang sa beard. Psalms 133. Hanggang sa dumaloy sa dibdib, dumaloy sa buong katawan mo hanggang sa talampakan. So ibig sabihin magpo-flow ang anointing ng Panginoon. Hindi lamang sa head, sa lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon. Down hanggang dun sa talampakan natin. Hanggang dun sa bagong mga members na uma-attend. Encourage. Verse 12, mga kapatid, pinapakiusap namin na igalang nyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Verse 13, pag-ukulan nyo sila ng buong paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mamuhay kayo ng mapayapa. Apa hindi, ang nangyayari, tinitira natin ang mga pastors. Tinitira natin ang mga leaders. Instead na ipanalangin natin sila. Ako, bagong Kristiyano pa lang ako, ang natutunan ko na talaga sa mga teaching na akin napapakinggan. Love your pastors. Pray for them. Encourage them, yung mga leaders mo. Parang nung bago ako, parang hindi ko naranasan na aatakihin sila. Okay, minsan may question tayo sa mga leaders natin, sa mga pastors natin, pero pinapanalangin natin sila. Kasi mga lingkod sila ng Diyos. Mga mga ginamit sila ng Panginoon para magbahagi ng salita. Hindi natin alam ang pinagdaraanan ng mga leaders natin, ng mga pastors natin. Huwag natin batikusin. Huwag natin silang siraan. Huwag natin atakihin yung karakter nila. Yung tinatawag na character assassination. Huwag, kapatid. Mananagot tayo sa Panginoon. Encourage them. Ano sabi rito? Basahin ko nga ulit sa 13. Ang sabi rito, pag-ukulan nyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mamuhay kayo ng mapayapa. Verse 12 pala yung sinasabi ko, pakiano sa verse 12. Sabi rito, verse 12, baba, ayan. Mga kapatid, pinapakiusap namin na naigalang nyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahal at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Hindi po basta-basta ito. Ewan ko kung sino sa mga pastors, sa mga leaders na parang umaayaw na dahil sa daming problema. Di ba? Hindi basta-basta naglilingkod sa Panginoon. Encourage one another. Push them na magpatuloy. Kailangan ka namin pastor, kailangan ka namin leader, kailangan ka namin worker, kailangan ka namin kapatiran. Magpatuloy tayo sa Lord na nagkakaisa. Hindi tayo nagbabatikusan, hindi tayo nagtitirahan. Kung may problema, may pagsubok, pray for one another. Yan ang laging inaano sa atin ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo kanina, never na umatake ako talaga sa pastor ko, sa ano. Pero meron mga question minsan, di ba? Bakit ginawa ni pastor to? Bakit ganito to? Bakit itong mga leaders ganito? Pray for them. Mas makapangyarihan ng panalangin kaysa sa pagbabatikos o kung anumang mga comment. Pray for them.
para magpatuloy sila maglingkod. Marirealize yan ng mga lingkod ng Diyos. Sorry, nagkamali ako. May mga pagkukulang din ako. Tao din kami, tao din tayo. Sabi rito, verse 14, mga kapatid, pinapakiusap din namin sa inyo na pagsabihan ng mga tamad. Mga kapatid, alam mo itong mga tamad na ito, hindi ito yung tamad na walang ginagawa. Ito yung mga nawawala na ng gana. Tinatamad na. Hindi yan yung siwan tamad na aasa sa pagbagsak ng bayabas, nakangangalang. Hindi po. Ito yung mga tinatamad na. Dati, ang saya-saya na naglilingkod, pero ngayon nawawala na ng gana. Minsan mo na lang makita sa gawain. Di ba? Merong ano, meron na siyang mga priorities na iba, hindi na ang Lord. Hindi ko binabangga ang bawat isa sa atin kasi kung ano yung priority, gawin natin. Lalo pat meron talagang mga pangangailangan. Pero ibig ko sabihin, pag maglilingkod tayo sa Panginoon, unahin natin ang Lord. Unahin natin ang Lord, kapatid. Encourage one another. Napakaganda po na nakikita natin ng mga kapatiran na nandiyan. Nasaan na si ganito? Nasaan na si ganyan? Di ba mapapa-question ka, may mga problemang nararanasan. Pero pag nandiyan, oh, praise God, nandito si kapatid. Nandito si brother, nandito si sister. Kasi alam mo, malaking encouragement, di ba? Yung nawawalan ka na ng gana, alam mo, sa pagtutulungan sa ministry, parang nagtutulak tayo ng pushcart, mga kapatid eh. Number one, isa sa mga problema, pag nagtutulak ka ng pushcart, yung kasama mo na nagtutulak, hindi mo kasama, nasaan? Nandoon sa loob ng pushcart, ang bigat. Instead na nagpupush din siya para encourage ang iba, hindi. Ipinupush mo siya at nakalagay doon. Ang bigat, di ba? Hindi na nakatulong, naging pabigat pa. Di ba? Yung walang pakialam, kahit na marami nang masaktan. Basta nandito lang ako, bahala ka, tulak mo ako. Sige, Si Pastor, di mo ako pinansin ha. Di mo mala ako minessage, Pastor. Encourage mo ako. Dami ko nang problema, di mo pa ako minessage. Nasaan ka na? Di ba? Pangalawa, instead na tinutulak mo, abante, hinihila mo pabalik yung pushcart. Ikaw na nagpupush sa kapatiran para maging matatag, yung isa hinihila pabalik. Siya yung nagiging way para ma-discourage yung tao. Ay, oo, ganyan nga yan. Oo, huwag na. Tara, nali ka na, huwag na tayo matin. Di ba? Instead na nagpupush pa, abante, isa siya sa naghihila pabalik. Ayaw ng, ayaw ng pagbabago sa buhay. Gusto, meron na naman binago. Ganito na naman. Bakit ganyan? Ano nangyari? Di ba? Yung magmumove ka sa paglilingkod sa Panginoon, hindi magawa. Crab mentality, naghihilahan pagbaba. Ayaw nang nauungusan. Ang tagal-tagal ko na rito sa ministry, naunahan pa ako ni ganito. Di ba? Check natin sarili natin, baka mamaya motibo natin iba na. Hindi kontento, laging may comment. Buti sana kung ang comment constructive, destructive. Dalawa kasi ang ano eh, mga nagko-comment ng mga ano, namamansin. Constructive or destructive. Saan tayo doon? Para maayos o para lalong masira? Ito yung mga taong usi. Paano? Usisero at usisera. Tumitingin-tingin ka sa paligid mo. Ano kayong gagawin na naman ito? Ano kayong mangyayari? Di ba? O yung mga mema sabi lang. Di ba? Yung mga mema sabi lang. Yung bang kalugod-lugod ba sa Panginoon yung bawat sasabihin natin? O basta may masabi lang tayo? Pangatlo, sira ang gulong. Alam mo, sira ang gulong. Ang hirap-hirap. Pag may pushcart ka, halimbawa nasa grocery ka, sira yung gulong, pipilitin mo pala, pa ba? Maghanap ka na ng pushcart na maayos kasi ang hirap-hirap i-push ang sira ang gulong. So may mga taong ayaw ng magandang paraan eh. Basta, hayaan mo na, kahit ang hirap-hirap na, sige, gawin na natin yan. Naranasan ko nga, nag-grocery kami. Sira talaga yung gulong. Ay, hindi pala sira yung gulong. Tanggal ang isang gulong. Instead na apat, tatlo. Abay, sabi ko, bumabagsak-bagsak eh. Paano ba to? Buti na lang, doon sa elevator, merong bakanting pushcart. Inilipat namin yung mga groceries namin. Ay, ang ginhawa, ang sarap i-push, ang sarap itula. Pero pag sira ang gulong, naku, paano yan? Parang ikaw yung iaangat mo pa yung pushcart para lang mapatakbo mo. Di ba? Sama-sama. Sama-sama tayo dapat na nagtutulungan. Pang-apat, yung mga bystanders na nakikita nilang may nagtutulak ng pushcart pero wala kang ginagawa. Nakatingin ka lang. Wala kang pakialam sa nangyayari. Di ba? Sa paglilingkod sa Panginoon, nandun tayo, may pakialam tayo.
Huwag nating hayaang masira yung mga kapatiran. Huwag nating hayaang lumayo sila sa relasyon sa Panginoon, na agawin ang kaluluwa nila ng kaaway. Magpatuloy tayo. Ito yung hindi tamad na walang ginagawa. Ito yung nawawalan na ng gana. Kailangan natin silang i-encourage, mga kapatid. Ano sabi rito? Pasiglahin ang mahihinang loob at kalingain ang mga mahihina. Pagtiyagaan nyo silang lahat. Ito yung sinasabi ko po sa inyo na huwag mong isipin, intindihin kung may effect ba, may dating ba sa kanila. Basta encourage mo sila. Pagtiyagaan natin ang mga kapatiran. Iba-iba ang mga ugali nila. Iba ang dating nitong isa, iba ang dating nitong isa. Pero ang motibo mo, palakasin sila, patatagin sila. Encourage one another. Pagtiyagaan natin sila. Huwag tayong maging complacent. Ano ba ibig sabihin ng complacent? Complacency means nasanay ka na sa kalagayan mo na relax ka lang. Okay na ako dito. Ayaw kong mahirapan, ayaw kong mapagod. Okay na ako dito. Kontento na ako. Parang nasa potato couch, di ba? Potato couch ang tawag doon, ano? Nasa upuan na, ano ka na lang, wala ka nang ginagawa, nakaupo ka na lang. Kontento ka na. Hindi po. Tayo ay nagtutulungan na ma-encourage, ma-uplift ang ating mga buhay espiritual sa Panginoon. Huwag niyong, verse 15, huwag niyong paghigantihan couch potato, sorry. Huwag niyong paggigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Huwag kang maghiganti. Patuloy ka lang. Focus lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi pag nawalang, yung alam ba yun, merong idle time, idle moment, meron kang oras na wala kang ginagawa, ay mag-iisip ka na ng hindi maganda. Focus ka sa Panginoon. Hindi mo maiisip magiganti. Magpapatuloy ka lang. Hindi mo maiisip na mag-isip ng hindi maganda sa kapwa mo. Focus. Focus tayo sa gawain sa paglilingkod sa Panginoon. 16, magalak kayong lagi. Rejoice in the Lord always. Di ba? James 1:2. Pakiano natin sa James 1:2. Medyo extend lang tayo ng konting minuto. Pero anyway, malapit ko na rin pasadahan po ito. Medyo limited ng time po natin eh. James 1:2. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas na iba't ibang uri ng pagsubok. Rejoice in the Lord always. Hindi siya nag, nagre-rejoice ka dahil ang ganda ng nangyayari sa buhay mo. Wow, ang dami kong blessings. Wow, bless ako, dami ko natatanggap. Mind you, mga kapatid, hindi ibig sabihin may blessings ka. Nasa magandang kalooban ka ng Lord. Tandaan po natin yan. Kaya may pagpapala ka o wala, kung sinusunod natin ang kalooban ng Lord, maligaya ka, masaya ka. Hindi dahil sa may blessing ka. Anytime, pwedeng mawala yung blessing mo. Ang tanong, magpapatuloy ka ba sa Lord? Ang dami nga, may mga nakalagay nga sa Psalms eh. Huwag mong kainggitan yung mga taong akala mo binibless sila, ang dami nilang natatanggap. Bakit? Tapos yung pala, mali yung ginagawa nila. No. Doon ka sa, hindi lang sa pagpapala, kahit sa mga pagsubok, masaya ka, maligaya ka. Dahil, sige balik po tayo sa James 1:2. Pakiano muna natin sa James 1:2. Basahin po natin yung James chapter 1:2. Sige po. Hindi pa naman tayo ano doon. Kung hanggang 4 nga yan eh. Yan lang po para ano lang tayo. James 1:2, di ba? Sabi rito, magalak tayo kapag tayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Iba-ibang uri ng pagsubok ha. Dapat yung malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. So hindi napapatatag ang pananampalataya mo sa pamamagitan ng blessings. Amen. Pag may blessings ka, masaya ka nga eh. Hindi makita sa iyo na malungkot ka eh kasi grabe yung blessing mo. Grabe natatanggap mo. Makikita mo yung kaligayahan kapag meron kang pagsubok. Diyan mo malalaman kung matatag ka nga sa pananampalataya mo sa Diyos. And verse 4, dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. So ibig sabihin, sa panahon na nasa ilalim ka, sa panahon na may pinagdaraanan ka, doon mo mararanasan ang pagliligtas ng Panginoon sa iyo, ang kalakasan na ibibigay niya sa iyo sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan natin. Amen po ba? Nakakaranas ka ng mga nangyayari sa iyo. Ang laki ng mga situation na pinagdaraanan mo and yet hindi ka nagpapatuloy sa Lord. So ibig sabihin, based ka dun sa mga situation na nangyayari sa iyo. Pag may blessings, pasaya ka. Pag wala ng blessings, malungkot ka na. So sabi po rito, balik na po tayo sa 1 Thessalonians.
Yung mga 5 minutes lang po, bago tayo matapos. Sabi po rito, palagi kayong manalangin. Ah, bagsak tayo. Ilan yung time natin na panahon sa Panginoon para manalangin? Pray without ceasing. Hindi naman yan, wala ka nang ginawa sa bahay, nakaload ka ng ano. Anytime, anong ginagawa mo? Nasa biyahe ka, nagluluto ka, nasa trabaho ka, nasa pag-ano ka. Ang focus mo nasa Panginoon. Hindi mo siya nakakalimutan. Pray without ceasing. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So sa lahat ng mga nangyayari, whether maganda o hindi maganda, give thanks to the Lord. Pasalamat tayo sa Panginoon. Ano nga na nangyayari? Count your blessings. Name them one by one. Huwag natin kakalimutan yan. Kasi pag may problema nangyari, alalahanin mo yung ginawa ng Lord sa iyo. Hindi yung problema ang nararanasan mo ngayon. Ayun nga, no? May ginawa ang Lord sa akin, no? Pag nalagpasan ko na to eh. So malalagpasan ko pa rin to ngayon. Kahit na anong nangyayari sa buhay ko. Huwag na ninyong hadlangan ng Espiritu Santo. Huwag na raw nating hadlangan ng Espiritu Santo. May pinapagawa ang Lord. Ikaw mismo ang humahadlang. Ikaw mismo ang umaayaw. Up! Ayoko na muna. Nasaktan ako. Grabe, no? Lumabas yung pagiging artista mo, eh, no? Nasaktan ang puso ko, pastor. Kailangan ko munang gamutin. Di ba? Hindi. Kung ano yung sinasabi ng Lord, kahit nasaktan ka, nahihirapan ka, patuloy ka. Lord, salamat. Kahit na meron ako mga nararanasang pagsubok, pagpapatuloy ako sa inyo. Huwag niyong hadlangan yung sinasabi ng Panginoon. Ano bang tawag ng Lord sa inyo? Ano bang calling mo? Huwag na ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. May sinasabi ang Panginoon, no? Grabe yung mga promises niya, no? Grabe yung mga sinasabi ng Lord, pero ayaw mo tanggapin. Kapag tinamaan ka na ng salita ng Panginoon, ayaw ko na yan. Diba? Ito na naman, nagpapatama na naman, no? Hindi. Ang salita ng Panginoon talagang tatamaan na tatamaan tayo. Lalo na kung ginagawa natin yan, kapatid. Kasi kung hindi mo ginagawa yan, hindi ka tatamaan. Kung hindi mo ginagawa yung kasalanan na yun, na nabanggit sa salita ng Panginoon, hindi ka tatamaan. Pero kapag nararanasan mo yan, masakit talaga yan. Masusugatan yan. Ang salita ng Panginoon, lalo pang inaano yung sugat, kinakalkal. Tinatanggal yung nana para mawala na yan. Gumaling na yan. Maghilom na yan. Pero kung ayaw mo magpagaling, wala. Tatakpan mo na lang yan ng band-aid, ng bandage, kaya mo na mabulok. At pag nabulok na yan, makikita mo, ang laki na ng sugat. Di ba? So pag nasaktan tayo, tanggapin natin ang salita ng Panginoon. Huwag natin baliwalain. Suriin nyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. Ito na ang part 3. From verse 19 to verse 24. Pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Huwag niyong hadlangan ng Espiritu Santo. Huwag niyong baliwalain ang salita ng Panginoon. Suriin niyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. Check niyo lahat kung ito ba sa Panginoon o hindi. Verse 22, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Alam mo nang mali. Pinupuntahan pa natin, ginagawa pa natin. Sabi dito sa verse 22, layuan natin ang anumang uri ng kasamaan. Alam natin yan, kapatid. Kasi kung si Kristo ay nasa puso natin, siya yung mismong nagsasabi, huwag mong gawin yan, kapatid. Huwag mong gawin yan, anak. Mapapahama ka. Verse 23, hanggang verse 25 lang po tayo. Sabi rito, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. Ha? Siya na nagbibigay ng kapayapaan sa atin, na nagpapabanal sa atin, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ng buo niyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Kristo. Panginoon Kristo, blameless and spotless. Spiritual being mo, physical being mo, at yung emotional being mo. Spiritual, emotional, and physical being. Buong pagkatao natin, blameless and spotless, nakaharap tayo sa presensya ng Panginoon. And last 2 verses, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay nito. Galing, no? Sa binasa po natin, pagdating sa verse 24, tapat ang Panginoon na tumawag sa iyo. Yung calling mo, kapatid, panghawakan mo yan, tapat si Lord. At gagawin niya ang mga bagay na ipinangako niya sa atin. So kapag ikaw ay pinanghihinaan, ikaw mismo, encourage mo sarili mo magpatuloy. Whether meron kang nakikitang hindi maganda, meron kang parang walang ano, parang bumabalik sa iyo yung salita ng Panginoon na walang kabuluhan, huwag ka maniwala doon. Kasi nungalingan ng kaawayan. Gumawa ka ng gumawa ng kabutihan, gumawa ka ng gumawa para sa Panginoon.
at sasamahan ka ng Diyos. And last verse na babasahin natin, mga kapatid, ipanalangin din ninyo kami. Ang sinasabi ni Pablo, katulad namin, katulad ng mga naglilingkod, ipanalangin nyo kami na magpatuloy na sundin ang kalooban ng Panginoon. I encourage everyone, mga kapatid, na naririto ngayon at kung sino man ang mga nasa online na Facebook na nanonood ngayon, ine-encourage ko bawat isa sa atin na magpatuloy tayo na maglingkod sa Panginoon. Huwag tayong manghinawa. Gawin natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. In doing good, merong merong ginagawa ang Lord at merong tayong matatanggap na reward pagdating ng tamang panahon. So mga kapatid, God bless po. And sige po, i-ready na po natin ang ating mga communion elements at sabay na sa panalangin ng sa closing. Sige po, mananalangin po muna ako. O Diyos, salamat Panginoon sa message nyo sa gabing ito. Lord, pinanghihinaan kami, napapagod ang aming pisikal na katawan. Sa panahon na may mga problema, may mga pagsubok, Lord God, pero kayo ang aming kalakasan. Kayo ang aming katatagan. Ang daming mga verses sa Bible, Panginoon, na nabasa namin. Kayo ang aming kalasag. Kayo ang aming batong sandigan. Kayo ang nagpapatatag sa amin, sa aming mga pisikal na katawan, sa aming mga tuhod na nanlulupaypay. Pinapatatag nyo kami, Panginoon, na magpatuloy. Dahil ang mga umaayaw ay hindi magtatagumpay. Pero yung mga nagpapatuloy na maglingkod sa inyo, Panginoon, alam namin ang lahat ng ito ay meron kayong ginagawa, Lord God, sa bawat isa. Salamat po sa message nyo sa amin. Maging sa communion namin ngayong gabing ito, Lord God, patuloy nyo kaming samahan. Inaalala namin kung ano yung ginawa nyo sa amin sa pagkamatay nyo sa krus ng Kalbaryo, sa pagkabuhay nyo, at sa inyong muling pagbalik. Salamat, Panginoon, dahil naroon na yung katagumpayan. Pinadaman nyo na po ito sa amin. At amin lang dapat naming alalahanin at panghawakan ng iyong mga salita. Hindi kami panghihinaan ng loob. Hindi kami matatakot, hindi kami mababalisa, hindi kami mangangamba sapagkat ang Diyos namin ay buhay na nagsabi, mangyayari ang lahat ng inyong itinalaga at inyong mga ipinahayag sa inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.